Kapag kayo ay nakaramdam na kulang kayo sa pag-ibig, huwag kayong makiusap sa tao na mahalin din kayo pabalik. Bagkus, lumuhod tayo sa harap ng Panginoon sa Santissimo Sacramento at makiusap tayo sa Kanya, Panginoon, ang pagmamahal na hindi maiparamdam sa akin ng kapwa ko, sana'y punuin mo ako ng pag-ibig mo. Nang sa gayon, yung pag-ibig mong ito na aking tinanggap, ang siyang maibahagi ko sa iba. Dahil kapag sa Panginoon natin hiningi ang pag-ibig, hindi tayo mauubusan. Pero kapag sa kapwa natin palaging hinintay, madidisappoint tayo kasi palaging kulang. Sumainyo ang Panginoon At sumayo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good evening, everyone. Jesus is telling us in today's gospel, I give you a new commandment, love one another. Actually, there's nothing new in that commandment. If you will notice, Jesus also summarized the 10 commandments into 2. Love God above all else, and love your neighbor as yourself. Kung tutusin, wala namang bago sa utos ni Jesus na magmahalan kayo dahil ang 10 utos tungkol sa pag-ibig sa Diyos sa higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Then, what is something new in this commandment that Jesus is giving us in today's gospel? And the answer is in the next line that Jesus also said, "Love one another as I have loved you." Oo, ang utos ng Panginoon sa matandang tipan pa lamang ay magmahalan tayo, pero ang bagong utos ni Jesus ay susundan natin ang kanyang halimbawa kung paano niya tayo minahal, ganun din tayo dapat magmahal. Kasi, before Jesus, love is always understood as a reciprocal thing, and it is seen as an exclusive thing. What am I telling about? That when you love someone, it is only because that person is lovable and capable of being loved. Ang mamahalin mo lang yung kalahi mo, kadugo mo, yung bahagi ng circle mo. Because for Israelites, love is rendered towards those people of God also. So those belonging to their family, love is due to them. But to their enemies, they are not obliged to love them. So Jesus is telling them, love your enemies. And Jesus is telling us, love your enemies. And that is something Jesus exemplified when he was crucified on the cross, when he said the words, "Father, forgive them, for they do not know what they do." What is Jesus doing on the cross? He is loving those people who do not love him. He is showing us that his love is unconditional, and that is the manner by which we should love one another. That is the new commandment, to love unconditionally. What is the new commandment? To love unconditionally. Yung nagmamahal ka nang walang hinihintay na kapalit. Yung nagmamahal ka, hindi lang dahil may napapala kang masarap o may napapala kang magaan sa loob.
kahit masama na ang loob mo, magmamahal ka pa rin dahil ang magmahal ay dapat walang hinihintay na kapalit. Sa mundo natin ngayon kasi, ganun pa rin naman ang kalakaran ngayon eh. Mamahalin natin yung mga taong alam nating mamahalin din tayo pabalik. Tama o mali? Ang mahal natin, yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng pleasure, yung nagbibigay sa atin ng happiness. Halimbawa, when we like something that we ate, what do we say? I love this food. Or I love this coffee. I love this drink. Because it gives you pleasure. Yes? Or sometimes, you tell your friends, kahit pareho kayong lalaki, bro, I love you. Kasi may nagustuhan kang ginawa niya eh. Diba? O kaya, yung mga girls, ganun din sa mga kaibigan nila, I love you na. Why are you telling that? Because that person did something good to you. Because loving that person is convenient dahil kahit papaano, may balik sa'yo yung pag-ibig mo. Madaling magmahal ng ganun eh. Pero, hindi yun yung pagmamahal na inaasahan sa atin ng Panginoon. Ang pagmamahal na inaasahan sa atin ng Panginoon ay katulad ng pagmamahal ni San Pablo sa mga taong pinangangaralan niya ng mabuting balita. In the first reading that we have heard, ano ang sabi doon? Suffering is necessary for us to enter the kingdom of God. Kailangan daw nating mahirapan muna bago tayo makarating sa kaharian ng langit. Pero bakit ba nahihirapan ang tao? Why do we experience suffering? Tanong niyo sa akin, bakit? Ask me why. Most of the time we suffer because we love. Kaya tayo nahihirapan kasi nagmamahal tayo ng totoo. Dahil kung hindi naman totoo yung pagmamahal mo, kung nakikipaglokohan ka lang, hindi ka naman masasaktan eh. Kaya nga nung sabi, di ba, sino ang taong nakakasakit sa atin? Walang iba kundi yung mga taong minahal din natin ng totoo. So suffering does not make us holy in itself, but suffering made out of love, suffering made out of concern of other people, that makes us holy. Because that is loving. Do I hear an amen? Oh, di ba ganun naman yung pagmamahal ng ina sa kanilang mga anak? Di ba? Kapag pinapanganak nga yung bata isang paa nila nasa hukay. If you love your children, especially in giving birth, you should be willing to die. Because giving birth is dangerous. Yet, because you love the life that is in your womb, you are willing to take that risk of dying to give birth. That is love. Yung mga nagtatrabaho, yung mga breadwinner sa pamilya, yung tatay o kung sino man yung breadwinner sa pamilya, you're also risking your life. You are giving all your energy. You are giving your time. You are too stressed at work, but you endure all these things. Why? Because you love your family for whom you are working for. Do I hear an amen? Am I making sense? Because we do sacrifice out of love. And that is the unconditional love that Jesus is talking about. That is the new commandment that Jesus is giving us. Madaling magmahal kapag may nakukuha kang pagmamahal na pabalik o kapag ka pinasasaya ka ng minamahal mo. Pero ang tanong, kapag hindi na masaya ang pag-ibig, titigil ka na bang magmahal? That is a challenge being posed to every Christians. And we are being consoled by the second reading that we have heard today. Ano ang sabi ng second reading natin ngayon? Kapag tayo ay nakaharap na ng Panginoon sa langit, kahit marami tayong pinagdusahan dito sa lupa, dahil sa mga pagmamahal nating hindi sinuklian, pagdating natin sa langit, papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa ating mga mata. Bakit? Because that sacrificial love is an obedience to His command to love as He loved. Bakit tayo i-console ng Panginoon?
Bakit tayo gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan? Sapagkat pinabanal tayo ng ating pagmamahal na walang kapalit. Kaya wag niyong sasabihin na may mga pagmamahal na walang kapalit. Lahat ng pagmamahal may kapalit. Hindi man maibigay sa iyo ng tao, ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi man ibigay sa iyo sa mundong ito, ibibigay sa iyo sa langit ng ating Panginoon. Do you hear an amen? So, tandaan ninyo ito, sa isang taong nagmamahal, walang nasasayang. If you love, nothing is wasted. Because when you love, and you do not expect something in return, you are just obeying the commandment of our Lord to love as He loved. And mind you, my dear brothers and sisters, yes, it is difficult, but it is possible. Why? Because we were created in the image and likeness of God. Jesus became like us in all things except sin, because Jesus believes, or God believes, that we could become like Jesus also. Naging katulad natin si Jesus sa lahat ng bagay para ipakita sa atin ng Diyos na kung paanong nagawang magmahal ni Jesus na walang hinihintay na kapalit, bawat isa sa atin kayang magmahal na walang hinihintay na kapalit. Do I hear an amen? Alam ninyo, it is futile for us to wait for people to return the love that we have gave them. Because it will never be enough to reciprocate the love that you have given. Makinig po kayo, kahit anong gusto mo na maibalik sa'yo yung pagmamahal na naibigay mo ng eksakto, hindi maibibigay sa'yo yan. Yung iba pag nagmahal, naghihintay ng sukli, pero hindi kayo nasusuklian, tanong nyo sa akin, bakit? Baka wala silang barya. Biro lang. Hindi nila tayo masusuklian ng eksaktong halaga ng ibinigay nating pagmamahal. Dahil palaging kapos ang tao, dahil ang tao hindi perpekto. Imagine kung ikaw ay isang tangke ng pag-ibig na nagbibigay ng pagmamahal. Patuluin mo ang gripo at bigyan mo siya ng pag-ibig. Kapag napuno na ang kanyang balde at ibinalik sa iyong tangke ang tubig na isinalin sa kanya, palagay mo ba yung eksaktong halaga ng tubig na naibigay mo, yun din ang ibabalik sa iyo? Give me an answer. Yes or no? Hindi eksaktong maibabalik sa iyo, palaging kulang. Bakit? Sapagkat ang pagmamahal na naibibigay ng tao ay palaging kulang. Pero ang pagmamahal na ibinibigay ng Diyos ay palaging sapat. At nag-uumapaw pa. Kaya nga kung gusto nating magmahal ng walang hinihintay na kapalit, magmahal ng hindi napapagod, magmahal ng hindi natutuyo, ano ang dapat nating gawin? Mag-only refill tayo ng pagmamahal mula sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang ibinibigay sa atin every time that we celebrate the Holy Eucharist. The fountain of love is the Holy Eucharist. It is here that we receive the love of Jesus, the love that He gave us in His sacrifice on the cross. It is the love that we receive every time that we take communion. Kaya kapag tayo ay nagsimba sa araw ng linggo, punong-puno tayo ng pagmamahal. Wala tayong dahilan para magdamot ng pagmamahal sa iba dahil pinupuno tayo ng pagmamahal ng Diyos sa banal na misa. Do I hear an amen? Kaya, kapag kayo ay nakaramdam na kulang kayo sa pag-ibig, huwag kayong makiusap sa tao na mahalin din kayo pabalik. Bagkus, lumuhod tayo sa harap ng Panginoon sa Santissimo Sacramento at makiusap tayo sa Kanya, Panginoon, ang pagmamahal na hindi maiparamdam sa akin ng kapwa ko, sana'y punuin mo ako ng pag-ibig mo. Nang sa gayon, yung pag-ibig mong ito na aking tinanggap, ang siyang maibahagi ko sa iba. Dahil kapag sa Panginoon natin hiningi ang pag-ibig, hindi tayo mauubusan. Pero kapag sa kapwa natin palaging hinintay, madidisappoint tayo kasi palaging kulang. Today, a new commandment has been given to us to love one another as Jesus loved us. But remember, you cannot love other people unless you have experienced His love.
So let us receive Jesus in this fountain of love of the Holy Eucharist so that we can share the love that we have received in this table of our Lord. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.